kalamay na ubi langka ay isang uri ng kakaning bigas na gawa sa malagkit, asukal at gata. Lulutuin sa mahinang apoy hanggang sa makuha ang tamang kunat. Ang kalamay na ating gagawin sa araw na ito ay hawig sa kilalang kalamay sa latik. Sasangkapan lamang natin ng panlasang ube, mamatamisan ng hinog na langka, papaibabawan ng latik ang ibabaw. Simple lamang ang proseso at madaling hanapin ng mga sangkap. Tulad ng ibang uri ng kalamay, isa ito sa magandang handog sa handaan, panghimagas o panghapunang merienda. Kunin na ang mga sangkap gamit sa pagluluto at simulan na nating gawin na ang kalamay ubi langka. Para sa paggawa ng kalamay, pulbos na ari ng malagkit, gata ng niyog, asukal na puti, at panlasang ube. Sangkap para sa minatamis, langka, sabaw ng langka sa lata, asukal na puti, at gata ng niyog para sa latik. Uunahin natin ang paggawa ng latik. Pakukuluan natin ang gata ng niyog sa isang kawali bago ilagay sa mahinang apoy at hayaang maiga. Huwag gagalawin. Mapapansin nagsisimula ng matuyo at mamula ang gilid. Dahan-dahan natin sandukin papuntang gitna. Magsisimula na rin itong magmantika. Ito na iyong tinatawag na langis ng niyog. Maluluto o namumuo ang latik sa sarili nitong mantika. Patuloy na paghalo ang ating gagawin hanggang sa maluto o maginintuan ang kulay. Isalin ang sabaw ng langka sa lata sa isang katamtamang laki ng lutuan. Isunod ang asukal na puti. Ilagay ang apoy sa katamtamang init. Haluin natin hanggang sa matunaw. Ang dami ng asukal na dapat ilagay ay laging naaayon sa nais na tamis. Isalin na rin natin ang hinog na langka. Hayaan itong nakasalang hanggang sa lumapot ang sabaw. Isalin naman natin ngayon sa isang kawali ang gata ng niyog. Isunod ang pampalasang ube. Haluin natin. Huwag munang sisindihan ng apoy. Ilagay na rin natin ang asukal na puti. Tunawin ito sa gata ng niyog ng patuloy na paghalo. Bago isalin ang pulbos na ari ng malagkit, panay na paghalo ang gawin hanggang sa matunaw ito sa gata. Kapag inaakala na wala na itong namumuong pulbos, sindihan ng apoy at ilagay sa katamtamang init. Patakan ng isang kutsaritang langis ng niyog at hayaang nakasalang habang panay ang paghalo hanggang sa kumunan. Ilipat sa isang mababaw na hulmahan na sasapat sa dami ng kalamay. Matapos maisalin, ilubog ang likod ng kutsara sa langis ng niyog at ihagod sa kalamay padapa
hanggang sa lumapad ito ng manipis sa nais na kapal. Nakararagdag din ng linamnam ang langis na ating gagamitin. Gilitan ng nais na laki ang kalamay. Ilubog din sa langis ang gagamiting panghiwa upang huwag manikit. Maaari tayong gumamit ng pampalasang pandan sa ating kalamay at buko para sa minatamisan. Isa pa ring uri ng kombinasyong buko pandan. Matapos matabas ang kalamay, sumadyok ng nais na dami. Ilagay ito sa isang sisidlan, tulad ng plastic na baso na may takip para sa pagnenegosyo. Lagyan ng minatamis na sabaw at langka hanggang sa mabilutan ng kalamay. Ang tamis at linamnam ng hinog na prutas ang magdadala sa ating kakanin. Isang lasa na ating lalasap-lasapin habang inunguya ang kalamay. At ang latik ng niyog na hindi mawawala sa tuwing magluluto ng kalamay.